Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, congratulations ulit to our Foreignoy, the Palm Invasion Grand winner, Yenyul Kim ng South Korea. Bukod po sa cash prize niya, tatanggap siya ng all-in paid trip for 2 to Coron or Siargao from Travel Geeks, You Guide to Unforgettable Adventure. So, yan po yung sabi ng TBJ. And meron nga pong nagtatanong, mga kadabarkads, kung after daw ba ng Grand Finals, itong si Yenyul Kim daw ba ay magiging host ng Itbulaga? Or mapapabilang daw ba siya sa mga segment ng naturang programa? Katulad ng mga SQ na kung saan ay nagkaroon nga po ng segment dito sa Itbulaga. So, abangan natin mga kadabarkads by Miyerkules kung meron pong panibagong segment na ilalagay or ipapalit ang Itbulaga dito po sa nagtapos na segment ng Itbulaga. So yan ang abangan natin by Miyerkules, live na live ang Itbulaga. Samantalang ang Sangguniang Kabataan naman po mga kadabarkads, may pakulo po sila. So ginaya po nila yung one for all for one mga kadabarkads. Pero syempre wala dito si Jose, si Wally or si Paulo Ballesteros. Hindi po ito connected sa Itbulaga. Ito ay katuwaan lamang po, no? Parang ginamit lamang po ang segment na one for all for one. Sabi nga dito, one for all for one, Kapaya Fiesta Edition. Kick-off event at Barangay Hall Kapaya, May 19 to the end, 2025 at 4 p.m. Tara na't makisaya sa masiyang fiesta segment kung saan ikaw ang bida. Kung ikaw ay residente ng Barangay Kapaya 1-2 o Metro Gate Subdivision, pasok ka rito. Paalala sa mga sasali, para ma-feel ang tunay na vibes ng segment, i-announce bukas ang item na kailangang dalhin sa ating kick-off event. Disclaimer, ang event na ito ay hindi konektado sa Itbulaga at walang mga Itbulaga hosts na darating. Isa lamang itong community activity inspired by the show's fun spirit. So nakakatuwa mga kadabarkads dahil ang segment 1 ng Itbulaga talaga naman pong ginagaya na rin po ng iba para syempre makapaghatid po ng tuwa at saya dito po sa kanilang piyesta. No? Piyesta edition ito ng Kapayas. Samantalang si Boss Joey De Leon naman po ay naglabas ng panibagong painting niya dito sa Instagram account. Sabi niya dito, Sleep in Heavenly Fish 2 by Joey De Leon. So makikita nga dito mga kadabarkads, yung girl, hawak po itong fish, tama ba ako? Then makikita dyan yung parang alam niyo yun mga kadabarkads, nakakaaliw din itong painting ni Boss Joey De Leon ha. Talagang gagana yung imahinasyon nyo, talagang lalawak po ang inyong pag-iisip pag talaga itong painting ni Boss Joey De Leon yung inyong tinitingnan. Grabe din. Samantalang si Atasha Mulak naman po ay pinagkaguluhan mga kadabarkads para po yan doon sa Pure Gold event. So pababa pa lamang po si Atasha Mulak, grabe na po yung mga sumalubong sa kanya, mga Gen Z, mga millennial, mga kadabarkads. Grabe, ang daming nagmamahal kay Atasha Mulak. Sigawan nga po doon yung mga fans niya, pinagkakaguluhan po si Atasha Mulak. Grabe, iba na po talagang level ng isang Atasha Mulak mga kadabarkads, no? Kung dati, bihira lang yung pumapansin sa kanya, abay ngayon. Diyos ko, ang dami po, dumagsa ang tao sa isang mall. Talagang ibang level na po ang isang Atasha Mulak. And speaking of Atasha Mulak, ang katanungan pa rin ng marami, ay babalik pa ba siya sa Itbulaga? So ang sagot, hindi pa daw po sure ang pagbabalik nito sa Itbulaga. So ang article na to sinulat May 18, 2025. So bago lang. Sabi dito, matagal-tagal na rin hindi napapanood si Atasha Mulak sa Itbulaga. Kaya naman, namimiss na siya ng kanyang mga funny. Iba rin kasi ang saya na dala ng anak ni na Aga Mulak at Charlene Gonzalez sa show. Ang kakayahan at natural na nakakatawa nito, lalo na ang pananagalog niya
ang nagustuhan sa kanya ng Fanny. Pero mukhang wala pang kasiguraduhan kung kailan nga babalik ang singer-actress sa Itbulaga. Conflict of schedule kasi ang ibinigay na rason kung bakit wala siya sa naturang noontime show. Nakapokus muna raw kasi ito sa kanyang unang pinagbibidahan na serye Bad Genius na adaptation ng Thailand movie at gagawin ngang serye. Ayon yan sa direktor na si Derek Cabrido. So yun na mga Kadaber Kads, ang kasagutan. Wala pong katiyakan ang pagbabalik ni Daber Kads host Atasha Mulak dito sa Itbulaga. Lalo na't marami pong offer sa kanya ng mga producer. Kaya naman panigurado pagtapos po ng taping ng Bad Genius, baka meron ulit panibagong offer for Atasha Mulak. So, nakakasad lang, 'di ba? Kasi ang dami pong nakakamiss sa kanya. Pero syempre, exciting to sa pagpasok niya sa showbiz kasi unti-unti na po talagang lumilevel up, no? Ang isang Atasha Mulak na which is deserve naman niya. Pero at the same time, gusto din naman natin siyang makita dito sa Itbulaga. Yun nga lang po, conflict ang schedule niya. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging statement nitong si Tito Soto sa pagkakaproklama po sa kanya bilang senador nitong nakaraan lamang. Sabi nga dito ng News 5, ipinagmalaki ni Sen Tito Soto ang nasa 259 batas na siya mismo ang pangunahing may akda sa kanyang 5 termino bilang senador. Giit niya sa proclamation speech noong Sabado, May 17, sisiguraduhin niya na mababantayan ang kaban ng bayan upang maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno. So grabe no, 5 term na po nitong si Tito Soto, nakaka-amaze. Parang siya lang ata yung politiko na nahalal ng 5 beses, no? Grabe, nakaka-proud, nakakatuwa po. And maging si Boss Joey De Leon, proud na proud dito kay Tito Soto kasi marami pong nagtitiwala sa kanya ng mga mamamayang Pilipino kasi hindi naman ihahalal yan mga Kadaber Kads ng 5 beses kung wala yang naitutulong dito po sa ating bansa, hindi po ba? And hopefully sa pagbalik niyang muli sa ikalimang term, no? Mga Kadaber Kads, sana mas marami pa po niyang maipasang mga batas, no? And syempre, mas mabantayan niya talaga yung kaban ng ating bayan dahil yan po ay pera ng mga Pilipino. Dapat talaga yan na binabantayan kaysa kung saan-saan lang mapunta, hindi po ba? Kaya naman, ang aking tiwala kay Tito Soto ay talagang to the highest level, no? And syempre, babantayan din natin yung pinangako ni Tito Soto na yung kanyang sahod na sa 6 na taon, hindi niya po yan gagastusin, hindi niya yan kukunin, bagkus ilalagay po niya yan sa foundation ng Itbulaga na kung saan meron po silang EV Scholar, mga Kadaber Kads, meron silang pinag-aaral doon and ang dami po talaga nilang mga estudyante, yun yung mga estudyanteng deserving talaga na makapag-aral. So paano mga Kadaber Kads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.